Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's nagsalita na po ang Office of the Vice President. Naglabas po sila ng official statement tungkol po sa mga false accusations ng isang nagngangalang Ramil Madriaga. Okay. Sino ba si Ramil Madriaga mga kababayan? Ito, pakita nga natin. Ito. Ito po si Ramil Madriaga. Ito po dito po sa litrato, tingnan ninyo. Kita niyo naman po yung aking mouse. Yan, ikot-ikot ko para makita ninyo. So, ayan pong nakakulay green na yan na may mask. Yan po si Ramil Madriaga. At etong nandito po sa bandang kaliwa, tingnan niyo po yung mouse. Yan po si Sara Duterte. Ayan. Tapos, eto meron din silang litrato. Ramil Madriaga, Sara Duterte. Dito naman po sa kabila, Ramil Madriaga, Sara Duterte. At dito naman po sa kabila, meron silang parang video call. Sara Duterte, Ramil Madriaga. Ayan. Ang pagkakaalam ko, si Ramil Madriaga ay isa sa nagbuo ng isip. Ano ba yung isip? Inday Sara. Ano ba yung isip? Nakalimutan ko. Basta for president. Ito pala yun. Inday Sara Duterte for President Movement. Yung isip. So, si Ramil Madriaga ay national convener. Pero hindi raw siya kilala ni Sara Duterte. Dami mga picture na lumalabas na magkasama sila. Tapos sasabihin niya hindi niya raw kilala. Kasi sabi nga dito mga kababayan, ito basahin natin yung kanyang statement. Hindi na natin babasahin habang binabasa natin, pag-usapan na natin. Sabi niya wala daw siyang personal na relasyon kay Ramil Madriaga. Hindi raw sila mag-boyfriend, hindi raw sila mag-girlfriend, hindi raw sila mag-jowa. Personal relationship, hindi rin sila magkaibigan. Parang gano'n, pinalalabas si Sara Duterte. Wala silang relasyon. Okay? At wala daw siyang inutos dito kay Ramil Madriaga na kahit anong utos, any kind. Sinabi rin niya na never akong bumisita sa kanya sa kulungan kasi nakakulong po ito si Madriaga dahil po dun sa kaso ng grupo ni Harry Roque. Kinasuhan po siya. Kaya nakakulong itong si Madriaga. At wala daw sinasabi o hindi raw kinakausap ni Sara Duterte itong si Madriaga about anything. Kahit anong bagay wala silang pinag-usapan at anytime. Kahit anong panahon, hindi daw sila nag-usap. Yung mga litrato raw na kumakalat sa social media tulad po nito, ayan po, yan daw ay hindi naman related sa kahit anong mga relasyon kay Sara Duterte. Yan daw ay nakunan sa mga public events kung saan nandun si Sara Duterte. Hindi daw ito nagpapakita at nagsusupport ng mga allegations ni Madriaga. Itong mga litratong ito daw ay merely show o nagpapakita lang na nandun siya sa lugar na kung saan nangyayari yung election campaign group. So wala raw saysay, walang bisa, walang timbang. Itong mga litratong ito para patunayan niya na meron silang pinagdaanan. Kasi mga kababayan, naglabas po diba ng affidavit si Madriaga. Ano ba ang mga sinabi ni Madriaga? Isa-isahin natin para alam natin kung ano itong idini-deny ni Sara Duterte. Kasi sabi niya, yung lahat daw ng sinasabi ni Madriaga, lahat po yan ay bare allegations lamang. At no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. So nag-iingay lang daw si Madriaga. Pero ano ba ang mga sinabi ni Madriaga? Unang-una sinabi niya na siya ay dating bagman ni Sara Duterte. Paano siya naging bagman? Ayon sa kanya ipinahayag, siya ay dating bahagi ng security
o logistic detail at tinatawag na bagman na nag-deliver ng pera para sa kampanya ni Sara Duterte noong 2022. Ayan. Pangalawa, ano pa ang aligasyon na nilabas ni Madriaga? Ibinibenta niya na ang mga at POGO operators ang nagbigay ng malaking halaga ng pera para sa Inday Sara Duterte is my president, Isip Pilipinas at iba pang campaign activities. Pangatlo, pagpapadala ng malaking halaga ng pera, duffel bags. Sinasabi niya na inuutusan siya pero sabi ni Sara Duterte hindi naman daw siya inuutusan. Wala siyang inuutos kay Madriaga. Pero sinasabi ni Madriaga inuutusan siya maghatid ng mga duffel bags na naglalaman ng milyong-milyong piso sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang tao bilang bahagi ng confidential funds. Kabilang ang mga delivery sa isang mayor sa Laguna, comedy bar sa QC at parking area ng Office of the Ombudsman. Okay. So yun po yung mga aligasyon ni Madriaga. Pero sabi ni Sara Duterte, hindi totoo lahat yan. Kwento-kwento lang yan. Bare allegations lang yan. Sabi ni Sara Duterte, masabi ng staff niya na nagsulat na itong letter na ito o statement. Etong si Madriaga ay currently naharap po sa mga seryosong kaso at merong prior criminal record. At desperado na raw ito si Madriaga, kaya niya ginagawa ito para makalabas sa pagkakakulong. Ngayon daw siya ay nagkakalat ng mga maling statements sa government authorities bilang parte ng concerted efforts para daw ma-obstruct o ma-undermine ang kanyang posibleng pagkandidato bilang president sa 2028. So lahat ng sinabi ni Madriaga, hindi totoo. Hindi sila magkakilala. Wala siyang inutos. So lahat ng sinabi grabe lahat ng sinabi ni walang totoo. Kinontra niya lahat. Wala daw siyang iniutos. Sabi ni dami niyang hinatid, may dami niyang pinuntahan. Detalyado pa yung pagkakasulat niya sa kanyang affidavit. Pero sabi ni Sara Duterte, hindi raw totoo yan. Tapos hindi raw siya dinadalaw. Nakakumpirma na ilang beses nagpunta si Sara Duterte, 2 beses daw. Diyan sa kulungan, sa BJMP. So, eto ang tanong. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kanino ba kayo mas naniniwala? Kay Madriaga o kay Sara Duterte? Kasi lahat ng sinabi ni Madriaga, kinontra ni Sara Duterte, hindi raw totoo lahat yan Walang katotohanan sa lahat ng sinabi. Hindi siya dumalaw, hindi siya nag-utos, hindi sila magkakilala, pero dami picture. Meron pa silang video conferencing. Paano hindi sila magkakilala? Kaya nga ang tanong dyan, kanino kayo mas maniniwala, kay Sara Duterte o kay Ramil Madriaga? Sabi dito, wala daw siyang personal na relasyon kay Madriaga. At wala daw siyang inutos kahit ano kay Madriaga. Basahin nga natin ilang comment dito. Para tingnan natin yung pulso ng taong bayan. Sabi niya, desperado raw itong si Madriaga. Nakakalat ng mga maling impormasyon para sirahan siya sa kanyang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo. Ito, sabi dito, baka sabihin ng mga DDS, hindi tayo patas. Babasahin ko kahit mga comment ng mga DDS. Babasahin ko para naman hindi nakakaya sa inyo. Pasko naman Naniniwala po kami sa BP Sara. Kahit anong paninira sa'yo, hindi magbabago ang tiwala namin sa'yo. Ayan po, sabi po ng isang DDS. Ito pa. Sara Duterte the best. Grabe daming trolls daming trolls Masaya natin ito nga mga replies. Sinagot kasi sabi netong isang kababayan natin naniniwala daw siya kay BP Sara.
Oh, common sense. Ito. Common sense, di mo kilala ng personal pero inaanak ni Madriaga, isa sa anak ni Sara. Ano yun, gaguhan sa binyagan? Hindi mo kilala pero kumpari mo. Ano? Personal, di raw kilala personal pero inaanak umano ni Madriaga, ang isa sa anak ni Sara. Ano yung gaguhan sa binyagan? Oh, tingnan, basahin natin yung reply. Nag-aaway-aaway na eh. Ay, close ka pala sa mga Duterte. Ano ang paki ko sa mga pinagsasasabi mo? May ebidensya ka? Pakisend mo nga sa akin para maniwala ako sa'yo. Alam niyo mga kababayan, dito po sa sa totoo lang sa totoo lang. Yung mga DDS, pati yung mga anti-Duterte, minsan ang sarap basahin yung mga comment kapag nag-aaway eh. Yung kanilang pagiging mga panatiko. May issue kay Sara Duterte, tinatanggi niya lahat ng sinasabi ni Madriaga, nag-comment ngayon yung DDS, kinontra ng anti-Duterte, ngayon sila na nag-aaway. Baka sila pa magsuntukan dito eh. Alam nyo guys, huwag kayo masyado maging panatiko. Ibukasin nyo yung isip ninyo. Di ba? Huwag yung sus, mag-aaway. Tanong ko lang, doon sa nag-comment, meron bang naitulong na sa'yo si Sara Duterte? Personally. May naitulong na ba sa'yo Sara Duterte? Natulungan ka ba? Para awayin mo yung mga nagko-comment siya. Makipag-away ka, makipagmurahan ka. Di ba? Oh. Basahin natin yun. Sara Duterte is the best daw. Ito naman, anti-Duterte. Oh. Natural, i-deny mo. Oh. Pero that's not a proof against sa mga allegation sa iyo. Kaya sa korte ka na lang magpaliwanag at doon patunayan mo na hindi totoo ang binibintang sa iyo. Pag lumabas ng bank account mo at lahat ng ebidensya laban sa iyo ay siguradong kulong ka. O yan. Madali mag-deny. Madali mo sabihin na hindi ko kilala, hindi totoo yan. Pero grabe yung ni Madriaga, detalyadong-detalyado. Meron pa mga lugar. Ano yun, invento lang ni Madriaga? Ang galing niya naman mag-invento. Pwede ka na gumawa ng scriptwriter. Pwede ka na maging scriptwriter ng pelikula kasi kung hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga, pampelikula yung sinasabi niya. Pero mo nag-deliver siya ng pera kung saan-saan. Di ba? Saan-saan daw siya nagatid. Oh, ng confidential funds. Pampublikong, teka. Saan daw siya nag-ano? Oh, nagatid ng sa isang mayor ng pera sa Laguna, Comidagbar sa Quezon City, parking area ng Office of the Ombudsman. Ayan lahat po, madali lang po yan makita kung totoo o hindi kasi sigurado may CCTV dyan. Oh. So, ano to? Gawa-gawa lang ni Madriaga? Pwede ka na maging scriptwriter, Madriaga. Magpalit ka na ng karir, baka kumita ka pa kasi pampelikula yung sinasabi mo. Kung hindi totoo. Di ba? Ang hirap mag-imbento ng ganyan eh. Kung hindi totoo, mag-iimbento ka lang. So, sa totoo lang mga kababayan, ako, pasensya na kayo mga didilis kayo mas naniniwala ako kay Madriaga eh. Ngayon, sabi ni Madriaga, ang kanyang motibo kaya siya naglalabas ng ganitong klase mga pasabog ay kasi nga tila ba siya ay pinabayaan ni Sara Duterte. Pagkatapos ng kanyang pagtulong, pagkatapos ng mga pagsunod sa mga utos si Sara Duterte, iniwan na lang siya sa ere at hindi siya tinutulungan dun sa kanyang kaso na sinampan ni Harry Roque, ang grupo ni Harry Roque. Oh. So, si Madriaga ay tawag dito, na siya, desperado. Pero alam niyo mga kababayan, kung hindi apektado si Sara Duterte, bakit siya maglalabas ng statement?
Di ba kung hindi totoo yun, dapat hindi mo pinapansin yun, hindi ka naglalabas ng statement. Pero ba't naglabas ka ng statement? Ibig sabihin, may dating yung sinasabi ni Madriaga. Maraming naniniwala sa sinasabi ni Madriaga. Kaya kinakailangan mo maglabas ng statement para palabasin mo na sinungaling etong si Madriaga. Pero grabe mga kababayan, detalyado yung mga sinasabi ni Madriaga eh. Doon sa kanyang affidavit. Di ba? So, ayan po mga kababayan yung sinabi ni Sara Duterte. Walang totoo sa lahat ng sinabi ni Madriaga. Puro kwento. Paninira lang yan para daw maharang itong kanyang balak na tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi sila magkakilala pero meron silang mga pictures. Pwede ka pala magganyan-ganyan. Tapos kumpare daw eh. Kumpare, meron palang gano'n, kumpare hindi mo kilala. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Aanakin yung anak mo. Hindi mo kilala. Anong klase yun? Ano yung lokohan? Sabi doon? Gaguhan yung binyagan. Wala talaga. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako, mas naniniwala ako kay Madriaga kaysa dito kay Sara Duterte. Kasi marami na itong sinasabi si Madam VP Sara Duterte na sablay eh. So ngayon mga kababayan, ito ang aking katanungan sa inyo. Kanino po kayo mas naniniwala? Kay Sara Duterte o kay Ramil Madriaga? Comment nyo nga po dun po sa ating comment section kung kanino po kayo mas naniniwala. Kasi para sa akin, ako po mas naniniwala sa sinasabi ni Ramil Madriaga kaysa po dito sa sinasabi ni Sara Duterte. At kung talagang hindi totoo yan, sa korte ka na lang magpaliwanag. Sabi nga nung ating kababayan, tama po siya. Sa korte ka magpaliwanag. Wala puro ka lang deny eh. Deny to the max ka eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang po tayo tungkol dito sa sa isyong ito. At abangan natin kung ano mangyayari. Iimbestigahan ba ito ng Senado? Iimbestigahan ba ito ng Ombudsman? Kasi natakpan to mga kababayan nung nangyari kay Kaya dun sa DPWH, diba? Yung pangalan nun ni dating Yusek Cabral, natabunan sumabay natabunan. So abangan natin baka next year, siguro magpapasko muna bagong taon. Medyo pahinga muna sila. So abangan natin mga kababayan yung mga susunod pang mga mangyayari tungkol sa issue na ito. For the meantime, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Manila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.